Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Habang magkalapit ang dalawa, dumating ang suntok at nahulog ang palakol. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Pagkatapos ng pagsabog, hinampas ng alon ang mga tao, at lahat ng naruroon ay natangay ng malakas na hangin at nabaligtad. Pagkatapos nilang patatagin muli ang kanilang mga katawan, tumingin muli sila doon, at lahat sila ay napabuntong hininga saglit. Pinanatili pa rin nilang dalawa ang posteran ng huling kontak. Ang palakol ni Han Sanchen Pango ay tumama sa ulo ng figurine na luwad. Iniwas din ng clay figurine ang kanyang malaking kamao at tinamaan si Han Sanchen sa mukha. Pinanatili ng magkabilang panig ang posterin na ito sa loob ng ilang araw. Napakatahimik ng buong eksena, maliban sa kinakabahang paghinga ng bawat tao, walang ibang tunog. Lahat sila ay naghihintay para sa huling resulta. May bahagyang ingay na nanggaling sa kung saan. Napakaliit ng tunog na halos imposibleng marinig ito. Pero sa sumunod na segundo, wow, may malakas na ingay. Napatingin ang lahat sa paligid, at halos nalaglag ang panga ng lahat sa gulat. Ang tila solidong clay figure ay biglang nabasag na parang bundok na gumuho. Tulad ng isang matagal ng clay Buddha, ito ay ganap na nahulog sa panahon ng isang pagsabog ng pagyanig. Ang kamao sa tabi ng ulo ni Han Sanchen ay ganap na naging pulbos, at wala ng anumang banta. Ang ibig sabihin nito ay bago pa matamaan si Han Sanchen ng Clayman, natapos na ni Han Sanchen ang instant kill sa Clayman. Ito ay imposible. Bakit? Paano nangyari ito? Matagal nang lumalaban si Han Sanchen, at hindi niya nagawang makalusot sa depensa. Bakit bigla siyang naging mabangis, at diretsyong natalo ang Clayman sa isang suntok? Hindi ako naniniwala, talagang hindi ako maniniwala. Oo. Walang makakatanggap ng katotohanan sa harap nila. Pagkatapos ng lahat, hindi nagtagal, si Han Sanchen ay ganap na walang magawa laban sa clay figurine, at hindi niya sinaktan ang clay figurine matapos siyang bugbugin ng mahabang panahon. Ngunit bigla, siya ay ganap na nag-counterattack sa ganoong sitwasyon. Ito ay talagang mahirap paniwalaan. Napatitig si Huya sa eksenang nasa harapan niya sa mga oras na ito, hindi alam kung ano ang sasabihin. Not to mention the enemy, even his friendly army, was completely confused at this time. Gayunpaman, mabilis niyang pinaikit ang kanyang mga mata at tila natuklasan ang problema. Dugo yan. Malinaw na naalala ni Hoya na sa pagitan ng dalawang ganap na magkaibang resulta, ang tanging ginawa ni Han Sanchen ay ang pagputol ng kanyang sariling braso gamit ang kanyang palakol at ibabad ang talam ng palakol sa kanyang sariling dugo. Sa makatuwid, dapat may mali sa dugong ito. In fact, Hui's guess was correct. What Han Sanchen was betting on was actually the power of his own blood. He couldn't hurt the clay figure at all. Therefore, he must find a way to break down the opponent's defense. Han Sanchen thought of his own blood. You must know that the corrosive ability of poisonous blood is extremely strong. Under normal circumstances, it can penetrate almost any hard object. Therefore, without any other option, Han Sanchen could only rely on the poisonous blood. Want to try its effect? Needless to say, Han Sanchen made the right bet. Under the absolute hardness of Panguax, the poisonous blood played a key role in helping it complete its transformation. One breaks its surface, and the other breaks its inner surface. When the two become one, they are naturally invincible. This can be regarded as Han Sanchen completing the improvement of Panguax's strength through physical means. Putting away the Panguax, Han Sanchen raised his eyes and looked at Tianhong, saying, "What's wrong? Weren't you very
arrogant just now. Why are you staying there like a fool now? Awakened by Han Sangqian's words, Tianhong only put away his gaff at this time. He forced himself to calm down and looked at Han Sanchen in shock. Han Sanchen, I really belong to you, is this okay? You're welcome. Han Sanchen smiled softly. Now do you still doubt whether I can kill you here? If you don't want to die, just obediently destroy this place, and I can spare your life. Even if you are willing to join me, I can welcome you. But if you really want to die, then I don't mind giving you a ride. After finishing his words, he raised the axe slightly, and a cold light directly shocked everyone's heart. Several soldiers retreated subconsciously, but at this moment, Tianhong smiled instead and took a step forward. Han Sanchen, are you too happy too early? Have you forgotten what I said? Panipi. As soon as he finished speaking, the powder on the ground suddenly trembled again, and then solidified again. The 42 clay figurines immediately reshaped themselves and stood up one by one, standing coldly around Han Sanchen. They are immortal. Kahit talunin mo sila, temporary lang yun, malapit na silang lilito ulit sa harap mo in a new way. Oo, nagre-reincarnate sila. Isang sandali sila ay nagbagong anyo sa 42 tao, at sa isa pang sandali 40 tao ang nagbago sa isang tao. Tila nang humarap si Han Sanchen sa kanila, tuluyan na siyang pumasok sa isang cycle. Nakakapanghina ng loob talaga ito. Kung tutuusin, nagsumikap ka para magtagumpay, para lang mawala ang lahat sa isang iglap, kahit sino sa ganitong kapaligiran ay makadarama ng kawalan ng pag-asa. Pinuno ng alyansa. Nag-aalala rin si Huya. Kung ang konsumo ay bawasan ng ganito, kahit na may 100 han at 3,000, ay hinding-hindi nila makakayanan ang gayong paghagis. Gusto mo pa kaming patayin? Han Sanchen, may qualifications ka ba? Huminga ng malalim si Han Sanchen, inayos muli ang kanyang kaisipan, tumingin kay Tianhong, at sinabing may nakakainis na ngiti, paano mo malalaman kung kwalipikado ka o hindi? Nang matapos siyang magsalita, muling itinaas ni Han Sanchen ang kanyang higanteng palakol. I can kill them once. Natural. I can kill them 100 times. Immortal sila, right? I am interested to see how long they can stay like this. Kumislap ang ilaw ng palakol, at muling sumulong si Han Sanchen. Sa karanasan sa pagharap sa unang round, tila mas relaxed si Han Sanchen sa pakikipaglaban sa kalaban sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng 12 ng mga round, ang 42 clay figure ay tinadtad sa mga piraso, na walang gaanong natitira. Commander, pervert talaga ang Han Sanchen na ito. With the 42 clay figures in his hands, he can't get any advantage. On the contrary, hanggang ngayon, it's more like he can only hold him back. Oo, Commander, kailangan nating mag-isip ng ibang paraan, kung hindi, habang lumilipas ang panahon, maaaring matalo si Han Sanchen, ngunit bago ang pagkatalo, maaari tayong mamatay. Maaaring hindi niya ito kayang harapin ngayon, ngunit kung lumaban pa siya ng ilang beses at magiging mas karanasan, mas magiging komportable siya. Talagang maaari siyang kumuha ng puwang upang salakayin tayo. 42 sundalo ang hindi mabisang hamarang o umatake sa kanya, paanong ilang daan lang sa atin ang magiging kalaban niya. Nang marinig ang mahinang bulong ng kanyang mga tauhan, hindi napigilan ni Tianhong ang tumango. Ito ay talagang totoo. Dapat daw talaga pag-isipan muna nila ang kanilang pag-urong. Sa pag-iisip nito, kinuha niya ang isang token mula sa kanyang mga braso at iniabot ito sa nasa ilalim na katabi niya. Kunin mo at pumunta ka agad sa kwarto ko. Oo, tandaan mo, ilagay mo sa red slot. Kinuha ng mga nasasakupan ang utos, at habang si Han Sanchen ay nakikipaglaban at si Huya ay nakatutok sa larangan ng digmaan, tahimik niyang ginamit ang takip ng karamihan upang umatras sa gilid. At halos ilang saglit pa sa kabila. Sa loob ng pangunahing kampo, ang sarili nating tropa ay patuloy na umaatake sa Yetian City sa halos buong gabi, sa isang oras, magdidilim na. Bagamat ang defensive formation ng Yetian City na hindi nalagpasan sa magdamag na pag-atake ay nasa tansya ng matanda, kapag nangyari talaga ang ganoong bagay sa harap ng kanyang mga mata, nahirapan pa rin siyang tanggapin ito sandali. Order the troops not to relax, kahit madaling araw na, they must join the attack. In short,
Kapag nasira ang syudad, masususpinde ang matinding pag-atake. Oo, tinanggap ng Katie wala ang utos at mabilis na umatras. Pagdating niya sa pintuan, nadaanan niya ang mga taong pumapasok. Pagkakita sa kabilang banda ay mukhang kinakabahan at mabilis ang paghinga, hindi niya maiwasang tumingin sa kanya ng ilang beses. Nakita ko ang matanda, nagmamadaling lumuhad ang taong pumasok. Anong problema? Masasabi ng matanda sa isang sulyap na ang taong darating ay ang commander na namamahala sa logistic. Gayunpaman, tiyak na dahil siya ang namamahala sa logistic, bihira siyang makita sa frontline. Kuya, may nangyaring malaki at mahirap. Pagkasabi nito ay itinaas niya ang kanyang mga mata at sinulyapan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Bahagyang iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay at umiling, hindi bale, ito ang mga pinagkakatiwalaan ko, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Tumanggo siya at ibinaba ang ulo, na parabang hindi siya naglakas loob na tumingin sa matanda, nakatanggap lang ng alerto ang aking mga nasasakupan tungkol sa mga punto ng pagkain. Alarm for grain points. Anong level? Ang pinakamataas at pinakakagiat na pula. Ano? Biglang tumayo ang matanda at hindi makapaniwalang tumingin sa pinuno ng logistic. Anong sabi mo? Ang pula ay nangangahulugan na ang isang nagbabanta sa buhay na kaganapan ay nangyayari sa Liangdian. Ayon sa mga patakaran ng kanyang departamento, ang mga pulang alerto ay hindi madaling maipadala maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Sa makatuwid, ang ibig sabihin kapag naipadala ay sapat na upang makaramdam ng pagka-suffocate. Imposible ba ito? Ang food point ay matatagpuan sa aming likurang bahagi, malayo sa larangan ng digmaan at mas malayo pa sa mga pamayanan ng mga tao. Paanong may mangyayaring parang red alert doon? Oo, wala naman dapat problema doon. Isang grupo ng mga tao ay puno rin ng pagdududa. Ang punto ng pagkain na ito ay lubos na ligtas at walang paraan na maaaring magkamali. Bakit may nangyari kaagad pagkatapos ng sandaling ito, at bakit umabot ito sa pinakamataas na antas ng pula? Hindi ba ito masyadong kakaiba? I wonder kung nagkamali ang food point at hindi sinasadyang nagbigay ng maling signal. Ang posibilidad na ito ay umiiral, ngunit ang posibilidad ay napakaliit. Nalilito ka ba? Malamig na sumigaw ang matanda, tumingin sa mga taong iyon ng may kawalang kasiyahan, at nagsabi, paano makakagawa ng mababang antas na pagkakamali ang isang marangal na tao? Kahit na nagawa niya iyon, talagang imposible para sa kanya na magkamali ng nagkataon, ang antas na ito ay higit sa hudyat. Ilang tao ang napag-alitan, ngunit walang naglakas loob na tumugon. At, ang posibilidad ng pag-click sa maling signal ay napakababa, at kung magkamali ka rin sa kulay, ito ay mas mababa. Ngunit matanda, anong uri ng sitwasyon ang mag-isyo ng isang pulang alerto? Panipi, mga elite, at 42 sundalo, ano kayang ginagawa ng mga ordinaryong tao? Oo, kahit may grupo ng mga eksperto na pumasok, talagang imposibleng bumagsak. Ang defense system sa loob, natural, hindi maaaring magkaroon ng anumang pulang alerto. Malamig na ngumiti ang matanda, napakatiwala mo sa lahat. I really don't know where you get your confidence. The subordinate are not all confident, or in other words, very confident sila sa sarili nila. Total milyon-milyon na ang tropa nila dito ngayon, sino ba ang may lakas ng loob na i-provoke sila? At, wag na nating pag-usapan, kahit alam ng marami na pagkain nila yon, kailangan pa rin nilang lumayo dito. Pwede ba sanchenhan? Ang problema, ang lungsod ng Yetian sa pamamagitan ng isang grupo, sila direkta, masasabi nila ito ng buong kumpiyansa, halos walang sinuman. Elder, kahit na ang posibilidad na binanggit mo ay talagang pinakamalaki, ngunit sa kabilang banda, paano posibleng atakihin ni Han Sanchen ang mga supply ng pagkain natin? Una, imposibleng malaman ni Han Sanchen kung nasaan ang mga food point namin. Inilagay namin ang mga food point sa malayo dahil nag-aalala kami na ang Han Sanchen ay magdudulot ng pinsala sa lugar na ito. Sa makatuwid, sa una ay nag-iingat kami at nag-iingat laban dito. Pangalawa, ang Yetian City ay napapalibutan na ngayon ng malaking hukbo. Siya, Han Sanchen, ay may masyadong maraming oras para pangalagaan ang kanyang sarili. How can he have the thought and ability to leave Yetian City? Tumango ang lahat pagkarinig nito. I can't say that this wave of analysis is 100% correct, but at least it is on point.
And it basically conforms to all psychological predictions. Meron pa ba? Ngumiti ang elder. Also, may ayaw pa ring sumuko, elder, with here, we should be able to disturb, kahit may lakas ng loob si Han Sanchen na gawin ito, hindi niya magagawa, sa ilalim mismo ng aming mga ilong, siya ay tahimik na lumibot sa likuran namin. Siya ay may ganitong kakayahan, mabangis na sabi ng matanda, Han Sanchen ay hindi maarak, walang hindi niya magagawa, kaya niyang gawin kahit ano. As for the first and second points, I have the same reason. Enough. With a rhetorical question, lahat talaga nagtinginan saglit. Yes. If it is an ordinary person, then this must be impossible. But if it is Han Sanchen, just these 3 words of his name can make everything impossible. If it's really Han Sanchen, then when this is a really run behind it, kung sino talaga ang nasa likod namin. Lahat ay namutla, at kahit ang mga matatanda ay bihirang magmukhang seryoso. Kung ito ay Han Sanchen, red alert. Ang matanda ay biglang nakahinga ng malamig na hangin. Yun lang nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!